Isa na naman po mainit na balita ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pinakamalaking issuer po ng stablecoin sa buong mundo na si Tether ay naglabas ng isang napakahalagang announcement. At para po sa atin bilang mga Pinoy crypto holders, traders at investors ay dapat po tayong maging alerto dahil dito. Simula po kasi sa September 1, 2025 ay ititigil na ni Tether ang suporta sa 5 mga blockchain networks. At yan po ay sina Omni, Algorand, Bitcoin Cash SLP, EOS at saka Kusama. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin ay hindi na po natin magagamit ang USDT or Tether sa mga blockchain na ito. Kaya ang pinakamalaking tanong ay bakit nga ba ginawa ito ng Tether? At ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto users? Kaya yan po ang ilang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Unang-una ay kailangan muna nating linawin kung sino nga ba talaga or ano nga ba itong Tether. Yan, ang Tether o USDT ay isa po itong uri ng stablecoin. Ibig sabihin ay kahit magtaas or baba ang presyo ng ibang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin or ni Ethereum, si Tether ay nananatili pa rin na nakadikit or nakapeg sa halaga or presyo ng US dollar. Kapag gusto mong mag-park ng value o maghintay ng tamang timing sa pag-trade, madalas ay nililipat ng mga tao ang kanilang crypto sa USDT. Parang safe zone, kumbaga. Pero si Tether, para gumana po siya ay kailangan niya ng blockchain. Dito po siya tumatakbo or nag-ooperate. At ngayon ay pipiliin na lang niya ang mga blockchains na mas malawak ang gamit, mas mabilis at saka mas secure. Ngayon ay bakit po ititigil ni Tether ang suporta sa mga 5 blockchains? Ayon po sa opisyal na pahayag mula kay Paulo Arduino, ang CEO mismo ng Tether, sinabi niya na habang patuloy po ang pag-evolve ng digital asset ecosystem, kailangan ding makisabay si Tether. Ang 5 blockchains na sina Omni, Algorand, Bitcoin Cash SLP, EOS at Kusama ay unti-unting nawalan na ng user interest. Konti na lang ang gumagamit, kaya hindi na praktikal para kay Tether na ipagpatuloy pa ang maintenance ng mga ito. Parang negosyo lamang po yan. Kapag hindi na bumebenta ang isang produkto, ititigil na ang production at ilalaan na lang ang resources sa mas kumikitang produkto. Ngayon ay kailan po magiging epektibo ang termination ng support sa mga blockchains na ito? Ang huling araw ng redemption o pagkuha ng USDT sa mga nasabing blockchains ay hanggang September 1, 2025. Pagkatapos po ng petsang ito, ang mga natitirang USDT token sa mga lumang blockchains ay i-freeze na po. O yan, i-freeze na po o hindi na po magagalaw yan. At nitong August 17, 2023 pa lang ay itinigil na ni Tether ang paggawa ng bagong USDT sa Omni, Bitcoin Cash SLP at saka Kusama. Pero binigyan pa nila ng panahon ang mga user para makalipat. Ngayon ay ano po ang mangyayari sa mga holders ng USDT sa mga lumang chains? Ayan. Kung hawak mo pa ang USDT sa alinman sa 5 mga blockchains na ito, kailangan mo talagang kumilos kaagad. May 2 options ka po. Una, i-redeem mo na ang iyong USDT kung saan ay ilipat ito sa fiat currency habang may oras pa. Pangalawa ay mag-request ka po ng issuance ng bagong USDT sa ibang supported na blockchains, gaya po ng Ethereum, Tron, Solana at saka Polygon. Para sa mga non-Tether customer naman o yung mga gumagamit ng wallet or exchange na may USDT sa lumang chains, kailangan mo ring makipag-ugnayan sa service providers mo. Ayan, service provider mo kung paano mo ito maililipat. Ngayon ay bakit po importante ito para sa mga traders at investors dito sa atin?
Para po sa atin bilang mga Pinoy na naka-invest or may hawak na USDT ay malaking bagay po ito. Una, kung hindi mo ito nalaman at iniwan mo lang ang USDT mo sa isang blockchain na ititigil, mauudlot po ang access mo sa assets. Yan, sa assets mo. Pangalawa, kung gumagamit ka po ng wallets or exchanges na gumagamit pa ng Omni, Kusama, Algorand, Bitcoin Cash SLP or EOS, baka hindi ka na makapag-trade or makagalaw sa USDT mo. Baka maipit ka pa at hindi mo ma-convert o maibenta ito sa tamang oras. Kaya ngayon pa lang, mahalagang alamin mo kung anong blockchain nakabase ang iyong USDT at i-transfer ito kung kailangan. Ngayon ay ano po ang direksyon? Anong direksyon ang gustong tahakin ni Tether ngayon? Ang galaw na ito ni Tether ay isa pong strategic pivot. Ibig sabihin ay gusto niyang i-focus ang kanyang resources sa mas promising at mas ginagamit na blockchains. Lumalawak na po kasi ngayon ang mga layer 2 networks gaya po ng Arbitrum at Optimism. Mas mabilis po sila, mas mura ang gas fees at mas friendly sa mga developers. Gusto rin ni Tether na patuloy na maka-adapt sa bagong technology at makasabay sa mas mabilis na crypto ecosystem. Hindi ito basta-basta pagputol. Ito ay pagpapalakas po ng pundasyon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ang immediate na epekto sa atin ay kailangan natin na maging maagap at maalam. Kung trader ka na palaging gumagamit ng USDT, dapat alam mo kung anong chain ang ginagamit mo. Kung long-term holder ka naman, mas kailangan mong bantayan ang balita at updates para hindi ka maiwan. At para po sa mga bagong pasok lamang sa crypto, magandang pagkakataon ito para matuto kung paano po gumagana ang mga blockchains sa likod ng mga tokens. Isa pa, ang galaw na ito ay sinyalis na kahit gaano pa katagal ang isang blockchain, kung hindi na ito aktibo or active, pwedeng mawala ito sa eksena. Kaya sa pag-i-invest, mas okay yung aware ka sa activity at future plans ng platform. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang move na ito ni Tether ay practical at forward thinking. Hindi ito simpleng pagputol lang ng suporta. Ito ay para makapag-focus po siya sa mga mas epektibong blockchains na kayang makipagsabayan sa demand ng panahon. Mas magiging matatag po ang USDT kung lalago ito sa mga chains na mabilis, mura at saka ligtas. At para po sa atin, ito na rin ang tamang panahon para i-check ang ating mga holdings at siguruhing hindi tayo naiwan sa lumang system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.